welcome back to my channel. So for today's episode, ano ba yung advantages and disadvantage na naranasan ko being here in Germany for almost 2 months. So dumating ako March 22, today is May 17, so ilang araw na lang magto 2 months na ako. So let's start, ayoko nang patagalin. So advantages, una, malamig. Alam naman natin yung weather dito, medyo malamig dito sa Germany. Second advantage is, natuto talaga akong magluto. Talagang YouTube is life pagdating sa cooking. Kasi dito, mahal kumain sa labas. Mamaya, i-discuss ko din kung anong disadvantage tungkol sa pagkain. Pangatlo, mura ang prutas dito. At everyday ka kumain ng strawberries, grapes, carry, dahil mura lang siya. Mga 3 euro lang siya or 2 euro. So, mga 100 pesos. Hindi katulad sa Pilipinas na ang strawberries nagkakalaga 500. Kakaparungget. Ang konti-konti lang. Yung grapes din, mura ang grapes dito. So, yun. Advantage. Then, parang yun lang nakikita ko. So, yun na lang muna. So, malami, weather, cooking skills na hinang talaga. Then, fruits. Punta naman tayo sa disadvantage. So, disadvantage na nakikita ko is, una, malamig nga, kaya lang may dumating sa point na sobrang lamig. Last March, April, sobrang lamig. Ngayon na lang May, medyo medyo kaya na ng katawan lupa ko yung lamig dito. Kasi umabot siya ng 9 degrees, mga 5, ganun. Siyempre galing ako sa init, B. Ang kaya ko lang dito, 19. Mainit na sa kanila yun, pero sa akin, tamang temperature pa rin. Then second disadvantage, hindi masarap ang tubig dito, B. Pwede uminom sa faucet, kaya kailangan i-filter. Yung pitcher naman namin is may filter na, built-in na filter, so pwede ka uminom. Then, hindi talaga masarap yung tubig, so nag-mineral water kami. Then third, disadvantage, B, iba talaga sa Pilipinas. Talagang iba yung pagkain, B. Medyo tumaba ako ngayon kasi isa pang disadvantage, mahirap magpapayat dito dahil mahirap pagpawisan dahil malamig nga, girl. Ang mainit dito, 18 degrees. Mas malakas pa sa aircon ko yun, B. Nag-aircon ako sa Pilipinas, 28, malamig na. Dito, 18. Mas malamig pa sa aircon ko. So, yun disadvantage. Talagang tataba ka dito. Pero mura naman mga prutas at gulay. Pero, syempre. O yun, ano pa ba ang disadvantage? Hindi mo kilala yung mga tao dito. Parang mga neighbors. Private ang mga ganap. Pero marami namang ditong mga Filipino na namimigay talaga ng appliances. So, advantage na din yun. So, namimigay sila ng TV, mga kasangkapan. Ayun. Medyo okay naman. Introvert kasi ako, so hindi ako masyadong palalabas. Hindi ako namamasyal lagi. So, hindi ko pa ma-tour yung talagang bonggang-bonggang tour. 2 months na ako, pero hindi pa ako nakakapamasyal masyado. So, that's it. Ayoko na masyadong patagalin. Just a quick update. Nandito na ako sa Germany. So, message na lang kayo sa baba kung may mga tanong kayo o gusto nyong i-discuss ko yung journey ko papunta dito dahil napakagrabe. So, anyways, thank you very much for watching. See you again next time. Ciao!